Lumikha ng ingay sa mga netizen ang naging aksyon ni Wami Chongson sa mga huling segundo ng laban ng Terra Firma at SMB, partikular sa natitirang 4.4 na segundo ng laban. Tahasa namang pinabulaanan ni Al Francis Chua ang kumakalat na trade sa pagitan ng Barangay Ginebra at Raynor Shine, at si Juan Gomez de Leaño naniniwalang malaki ang maitutulong ni Justin Arana sa Gilas, Pilipinas, lalo na kung wala si Soto, QMB at Fajardo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pagkatalong nalasap ng Terra Firma sa mga kamay ng SMB, matunog na pinag-uusapan ng mga error na nagawa ni Wami Chongson sa mga huling segundo ng bakbakan. Ayon sa kanila, ilan lang yon sa mga rason bakit halos panalo na ang Terra Firma, natalo pa sila sa SMB. Pero bukod sa mga error na nagawa, isa ang inbound play ng Terra Firma na umagaw ng atensyon ng netizen. Tanong nila, bakit hindi agad lumabas si Wami Chongson para saluhin ang bola mula sa labas? Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa kanyang official X or Twitter account. Ayoko magsalita ng kung ano pero hindi mapakali yung utak ko dito eh. Ano yung pumigil kay Wami na mag-pop out para tanggapin ang bola? Ibig ko sabihin, ano yun? So sa tingin natin mga playoffs, ito talaga yung situation na mahahati yung opinion ng fans eh. Dahil sa nangyari sa huling seconds, marami kaagad yung naghinala at nagsabi na parang ayaw manalo ng Terra Firma. Lalo na nung hindi na na-receive ni Wami Chongson ng maayos ang bola sa isang napakahalagang possession sa 4.4 seconds na natitira. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit may mga ganitong komento sa social media. Pero kung pagbabasehan natin mismo ang sinabi ni Wami Chongson pagkatapos ng laro, ibang larawan yung makikita dun eh. Hindi siya nagturo ng ibang tao dun. Sa halip, inako niya ang dalawang magkasunod na turnover na naging malaking dahilan ng pagkatalo nila dyan. Hindi lahat ng player kayang aminin agad sa media na kasalanan nila yun Lalo na pagkatapos ng napakasakit na pagkatalo, di ba? Pinapakita lang neto mga playoffs na handa siyang akuin ng responsibility sa nangyari. Tungkol naman sa usapin na dating SMB player siya, malinaw rin yung sinabi niya doon. Wala raw siyang personal na galit sa SMB at maayos pa rin ang relasyon niya sa mga dati niyang kakampi. Hindi rin niya tinuturing na revenge game yung laban Ang gusto lang daw niya talaga manalo at patunayan na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na level. Kaya mahirap din gamitan ang pagiging dating SMB player niya bilang ebidensya na may ibang nangyari sa dulo ng bakbakan. Siyempre natural lang na magtanong talaga yung fans kapag may kakaibang nangyari sa closing seconds eh. Pero kung walang malinaw na ebidensya mga playoffs, nananatiling haka-haka lang yan eh. Ang sigurado lang, 27 points ang ibinigay ni Wami Chongson laban sa dati niyang koponan. At siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit muntik nang mabigla ng Terra Firma yung SMB. Ang malaking tanong ngayon mga playoffs, kung yung mga pagkakamaling nangyari sa dulo ay bunga lang ng pressure ng laro o may iba pang dahilan, di ba? Hanggat walang matibay na patunay kasi, mas makatarungan siguro na ituring muna natin to na bahagi ng isang napakahigpit at emosyonal na pagtatapos ng bakbakan. Ikinagulat naman umano ni SMC Director Al Francis Chua ang balitang kumakalat na may niluluto silang trade sangkot ang Raynor Shine. Matatandaan kumalat ang balitang kasado si Sunny Steel bilang kapalit umano ni Mamuyak at Karakot na agad ding pinalaga ni Coach Yeng Gao. Sa report na inilabas ng Spin.ph, tahasang sinabi ni Chua na wala itong katotohanan. Narito ang report. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Al Francis Chua sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Sinabi ni Chua na nagulat siya sa mga kumakalat na usap-usapan at inilarawan niya ang mga ito bilang katang-isip lamang ng kusino. Walang katotohanan ng mga yan, aniya nitong Biyernes. So malinaw na nagsalita na si Al Francis Chua para tapusin ang usap-usapan, di ba? Matapos na naging pahayag ni Coach Yeng na magiging lugi sila kung ipagpapalit si Andre Karakot at Gian Mamuyak kapalit ni Sunny Steel, dumating na rin yung panig ni Chua at diretsahan niyang sinabi na wala talagang katotohanan ng kumakalat na trade rumor. Isa pa sa nagpapahina na naturang balita is yung kasalukuyang situation ng mga players. Nasa Phoenix na si Gian Mamuyak habang nasa Raynor Shine pa rin si Andre Karakot. Ibig sabihin yan, malayo na sa original na lumabas na speculation ng actual na nangyari. Kaya kung pagbabasehan ng kasalukuyang roster, parang wala talaga naging seryosong pag-uusap tungkol sa sinasabing package deal. Mabuti na rin na nagsalita na si Al Francis Chua dahil kapag matagal na hindi sinasagot ang ganitong klase ng balita, lalo lang yan lumalaki, di ba? Sa PBA, normal lang ang mga trade rumors pero hindi lahat ng lumalabas totoong may negosasyon yan. Tuluyan namang inendorso ni Juan Gomez de Leaño si Justin Arana sa Gilas, Pilipinas. Ayon sa kanya, malaki umano ang posibleng maibigay ni Arana sa pambansang koponan
Binanggit din ito ang kahusayan ng kanyang kasama sa Converge na pwedeng pakinabangan ng Gilas at sa dulo, sinilip din niya ang posibleng pagkawala ni Kai Sotto, QMB at Junmar Fajardo sa mga susunod na laban dahilan para maging magandang alternatibo umano si Justin Arana. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin mga sinabi niya sa report ni Romel Ferres Jr. na Inquirer. Yan yung bagay na pwedeng may pagmalaki. Hindi madalas mangyayari na may tatlong player mula sa iisang team na sabay-sabay mapabilang sa national team. Malaki ang maiaambag ni Justin sa koponan. May taas siya, matalino siya maglaro at palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga kakampi. Marunong siya mag-set ng screens, mahusay kumuha ng rebounds at mahusay ding dumipensa. Sa tingin ko, bagay na bagay siya sa Gilas. Hindi pa natin sigurado kung makakapaglaro pa si Junmar at hindi rin natin alam ang sitwasyon nila Kai at QMB. Pero si Justin, dala niya ang laki ng katawan at ang karanasan na malaking maitutulong sa national team. So para sa akin mga playoffs, hindi lang to simpleng papure mula kay Juan Gomez de Leaño para kay Justin Arana. Parang endorsement na rin to para kay Justin, di ba? Kapag mismong kasamahan mo sa Gilas ang nagsasabi na perfect fit ka para sa national team, malaking bagay po yun eh. Ibig sabihin, nakita niya mismo sa ensayo at sa sistema ni Coach Tim Cone kung ano ang kayang iambag ni Justin. May point din si Juan ang banggitin niya na malaki ang maitutulong ni Justin. Hindi lang kasi scoring ang kailangan ng Gilas eh. Ang binigyan din niya yung screens, rebounds, depensa at pagiging team player. Yan mismo yung mga bagay na hindi malimit lumalabas sa statistics pero napakahalaga sa panalo ha. Kaya kung pagbabasehan yung sinabi ni Juan Gomez de Leaño, mukhang nakikita niyang swak si Arana sa sistema ni Coach Tim Cone. Kung babalikan natin mga playoffs ang dalawang nakaraang laro ng Gilas kontra New Zealand at lalo na sa mabigat na pagkatalo sa Australia, kitang-kita kung saan sila nahirapan doon. Bukod sa execution ng mga plays, kulang na kulang sila sa laki at physicality sa ilalim ng rim. Hirap silang kontrolin ng rebounds at maraming beses din butas ang kanilang depensa. Kaya hindi nakapagtataka, may mga pangalan ngayon na lumalabas bilang posibleng idagdag sa rotation ng national team. Hindi si Juan ang magpapasya kung sino yung tatawagin ni Coach Tim Cone, pero kapag ang isang kasalukuyang Gilas player mismo ang nagsasabing bagay si Justin Arana sa koponan, siguradong mag-iisip din yung coaching staff. Kung magpapatuloy ang magandang laro ni Arana sa PBA, hindi malayong dumating din ang pagkakataon niya. At kung mangyari yan mga playoffs, baka isa siya sa mga big men na makatutulong para punan yung kakulangan na nakita ng Gilas sa nakaraang FIBA windows.